So, blessed morning mga kapatid. And thank you Lord Jesus for a new day. It's September 24, 2025. It's Wednesday. At ako nga pala si Trisha Basadre Amura. At nandito ako upang magbabahagi sa aking testimony. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil binigyan niya ako ng pagkakataon upang magbahagi sa aking sa kanyang kabutihan sa aking buhay, aking testimony. So, thank you Jesus. At ito ang aking Bible nga napili mga kapatid. Bible verse sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your worries on Him because He cares for you. Praise God. So, at basahin natin siya sa Tagalog mga kapatid sa 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Praise God. So mga kapatid, so kung meron man tayong mga alalahanin sa ating buhay, ibigay natin sa Panginoong Hesus. Pagkatiwala natin sa Kanya dahil nandyan siya para upang tumulong sa atin at ipagdasal natin sa ating Panginoong Hesus. Kung anumang sitwasyon ang ating hinaharap ngayon, just pray. Dahil wala tayong magagawa kung wala si Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya bigay natin lahat sa Kanya. At meron akong i-share sa inyo mga kapatid ang aking testimony. Ang butihan ni Panginoong Hesus sa aking buhay. And sinubok kami sa aming pananampalataya sa kaaway ni Panginoong Hesus. Noong August 26, 2025, sinubok ang aming pananampalataya kay Panginoong Hesus. So, tumawag ang aking ama at hindi ko alam kung bakit siya tumawag. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyayari dun sa amin, dun sa bahay nila, dun sa amin sa pinamangkulan. So, hindi ko, yun na pala yung, meron na pala silang hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan at humantong sa talayas na yung aking aalis ang aking ina. So, at sinabihan ko yung mama ko na wag siyang aalis. Pag-usapan nila ang mga problema nila. So, pero hindi talaga siya nagpapigil. Yun yung purpose na bakit tumawag yung ama ko sa akin. Dahil para hindi na tumuloy aking ina na sa kanyang desisyon na aalis. Aalis siya ng bahay. So, ang ginawa namin nun, yung dahil sa ilahang hindi pagkakaintindihan, ang dahil sa kanilang mga anong problema, sitwasyon nila, kaya yun, umalis ang aking ina at saka tinawagan ko rin yung aking mga kapatid dahil nga umalis ang aking ina. Tinawagan ko sila para alam nila ang nangyayari sa bahay. Yan din yung purpose na bakit tumawag yung aking ama, para aware kami mga anak sa nangyari doon sa bahay. So, ang ginawa namin nun, umalis na nga yung aming ina, tinawagan namin siya dahil sa tinawagan namin siya at yung araw na yun, nakausapan namin yung aking ina. Nakausapan namin siya. Tinanong namin kung ano ang dahilan, kung bakit sila nag-away, at bakit siya umalis. At sinabi niya, hindi na raw niya kaya. Sobrang na daw, sobrang na.
So, ayun, wala kaming magawa, mga anak. So, lahat ng aming mga worries ng araw na yon, so, aming binigay ka Panginoong Hesus. So, napakabuti ni Panginoong Hesus. Kahit na humantong nung ganun na, umalis aking ina. Then, pagkatapos nun, umalis na nga, at nakausap namin yung anong dahilan niya, bakit siya umalis. Umalis talaga siya. So, hindi siya nagpapigil sa akin. So, wala kaming magagawa bilang mga anak. Kung yan yung desisyon niya nung time na yun. Then, yun nga, pagkatapos dun, lagi namin siyang, at pagdating ng gabi, tinawagan ulit namin siya. Sabi ng aking panganay na kapatid, gusto doon niya makausap si mama, yung mama ina namin. So, tinawagan niya, hindi niya makontak. Kaya, trinace namin kung asan siya. At yung number niya, trinace namin. Pero hindi namin siya makutunton kung saan siya pumunta. Pero, yung paalis na siya, at pasakay na siya ng sasakyan, nakita siya ng aking brother-in-law, ng asawa ng aking pangalawang kapatid, pangalawang panganay nga kapatid. So, nakita siya at sabi, tinanong niya kung saan siya pupunta. Sabi niya, pupunta daw siya ng Nasipit. So, yun yung isa namin na kutob na nandun talaga siya sa Nasipit. So, kaya, ang ginawa ng aking pangalawang kapatid, panganay nga kapatid, pagkatapos sa August 27, pagka-umaga, pagkatapos niyang sa kanyang klase, pinuntahan nila agad doon sa Nasipit. So, doon, nakita nga ang aking ina, nandun siya, safe sound. So, thank you, Jesus. So, doon na, nakita na siya. At yun yung araw na yun, pupunta sana siya ng Maynila. So, nagplano na siya na pupunta ng Maynila at doon magtatrabaho. So, yun na yung araw na yun na hindi pinayagan ni Panginoong Hesus. Dahil pinagdasal ko talaga na matunto na yung aking ina, at si Panginoong Hesus na ang bahala sa lahat, lalong-lalo na yung sa mga kung anong nagiging pinagmulan ng kanilang away. So, napakabuti ni Panginoong Hesus. Hindi niya pinayagan na pumunta ang aking ina doon sa malayong lugar sa Maynila para magtrabaho. At yun, nakita ng aking kapatid, panganay mga kapatid, at nung araw na yun, at umuwi na ang aking ina. So, praise God. Napakabuti ni Panginoong Hesus, mga kapatid, dahil hindi niya pinayagan na makapunta si mama ng Maynila. Yung time na yun, papunta na sila, kukuha na sila ng ticket, pero sabi doon sa ticket na fully book na daw lahat yung ticket. So, yan, isa na yan hindi pinayagan ni Panginoong Hesus. So, kung hindi kalooban ni Panginoong Hesus, di talaga mangyayari. So nakauwi siya sa bahay ng ligtas, at hindi siya kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil hindi niya pinayagan na masira ang aming pamilya. At ngayon, buo ulit kami. At thank you, Lord Jesus, dahil sinubok talaga kami sa aming pananampalataya. Sinubok talaga ang aming pananampalataya. Pero hindi nagwagi ang kaaway ng Panginoong Hesus.
Thank you, Jesus. To God be all the glory and honor. Kaya, mga kapatid, huwag natin kalimutan at panghawakan natin ang pangako ni Panginoong Hesus. Sabi niya nga dito sa 1 Peter 5:7, cast all your worries on Him because He cares for you. Amen. Praise God. Yeah. Thank you, Lord Jesus. At sa lahat ng kabutihan sa lahat ng kabutihan na binigay mo sa aming buhay. To God be all the glory and honor. And yan lang mga kapatid. And God bless us all. And Jesus Christ loves us. Bye-bye.